What's up mga kakwento? At welcome back sa channel natin. Ang tambayan ng mga mahihilig sa creepy, weird, at minsan mind-blowing stories. Kung gusto mo ng mga kwentong nakakatakot, nasa tamang lugar ka. Kung bago ka lang sa channel na to at mahilig kang makinig ng mga weird at creepy na kwento, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-click ng notification bell para lagi kang updated pag may bago akong upload. Sa episode na 'to, pag-usapan natin ang nakakatakot na karanasan ng tatlo sa mga kakwento natin na nag-share ng creepy experiences nila. Simulan natin kay Alex. Nangyari ito sa Tagaytay, sa isang cabin na akala nila ay simpleng lugar lang para mag-relax. Pero teka, chill muna kayo. Maghanda ng popcorn or kape kasi sigurado akong hindi kayo makakatulog pagkatapos ng mga kwento na 'to. Tara, simulan na natin. Ang unang kwento ay tungkol nga kay Alex, 22 years old na college student na nagpunta sa Tagaytay para sa kasal ng nanay niya, sa second husband nito. Planado ang lahat. Nagbook ng 3 cabin at isang lodge sa isang private estate. Mukha namang perpekto ang plano, di ba? Imagine, malamig na hangin, magandang tanawin, at family bonding. Pero sabi nga nila, ang tahimik na lugar minsan may tinatago palang sikreto. Itong mga cabin na nirent nila, pare-pareho naman ang itsura. Sa baba may 3 kwarto, sala, kusina at banyo. Sa itaas naman, may loft na may 3 kama, sofa bed at maliit na banyo. Pero kung titingnan mo parang ordinaryo lang, walang kakaiba. Or so they thought. Alam mo yung feeling na parang may mali? Yun daw yung naramdaman ni Alex. Simula pa lang nung pumasok siya sa cabin ng nanay niya. Medyo creepy. Kasi pag umaakyat ka, parang may nakatingin daw sa'yo. Isang hapon habang nagre-ready si Alex para sa family photos, nasa tapat siya ng salamin sa banyo sa taas. Habang nag-aayos siya ng buhok, may nakita siyang anino sa gilid ng mga mata niya. Parang may nakasilip dun sa hagdan. Napatigil siya sandali. Pero naisip niya baka guni-guni lang niya. So binaliwala niya na lang. Fast forward sa gabi, natulog si Alex sa sofa bed sa loft. Yung mga kapatid niya nasa kama sa kabilang gilid ng banyo. Tahimik naman ang lahat. Pero habang nakahiga siya, parang may nararamdaman siyang gumagalaw. Tapos, mula sa gilid ng mata niya, may nakita siyang parang ulo na sumisilip sa pagitan ng mga railing sa hagdan. Imbes na matakot, naisip niya na baka inaantok lang siya kaya kung ano-anong nakikita niya. Pero deep inside, hindi siya mapakali dahil pakiramdam niya talaga may nakatingin sa kanya. Pero tumalikod na lang siya at pilit na natulog. Kinabukasan, umaktong normal lang si Alex. Pero sa loob-loob niya, curious siya kung may iba rin bang nakaramdam ng kakaiba. Fast forward ulit, ilang linggo pagkatapos ng kasal, habang dinner, napunta yung usapan nila dun sa paranormal. Pinaalala ni Alex yung experience niya dun sa cabin. Sabi niya parang may kakaiba daw talaga doon kasi may nakita siyang anino sa hagdan.
Biglang sumabat yung nanay niya. Tinanong nito kung yung cabin daw ba nila yung tinutukoy ni Alex. Kaya kwento na ni Alex yung buong pangyayari. At etong nakakagulat. Sabi ng nanay niya, nung nag-tour sila ng cabin, binanggit ng may-ari na may ibang guests na nagsasabi na parang may presensya nga daw doon. Parang may di nakikitang nakatira. Hindi na niya inulit pang bumalik sa cabin na yon. At ngayon, sure na siya na hindi nga imagination lahat ng nangyari. At yan nga yung kwento ni Alex. Kung ikaw yung nasa lugar niya, anong gagawin mo? Tatakbo ka ba? O magpapanggap ka rin na parang wala kang nakikita? Itong susunod na story natin ay tungkol sa experience ng isa nating kakwento na tawagin na lang natin sa pangalang Mayang. Nangyari daw itong story niya nung 12 years old pa lang siya. Makinig kayo mabuti dahil sobrang creepy daw nitong experience niya na to. Nung 12 years old pa lang si Mayang, nakatira siya kasama ng pamilya niya sa isang simple at maliit na bahay sa probinsya. Typical na kwarto ng magkapatid ang meron sila. Magulo, puno ng gamit, pero komportable. Kasama niya ang ate niya sa kwarto. At ang layout nito, sa totoo lang, medyo hassle. Yung kama ni Mayang, according sa kanya, malapit sa pintuan. Pero dahil masikip, hindi maitulak ng buo yung pinto kapag binubuksan. Lagi lang itong naka 90 degrees. Ang bed naman ng ate niya nasa kaliwa niya. Pero may dresser na humaharang sa view nilang dalawa. Isang gabi, natulog silang magkasabay. Normal lang ang lahat. Tahimik, maliban sa huni ng kuliglig sa labas. Imagine yung tunog sa gabi kapag nasa probinsya ka. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Mayang. Nakaharap siya nun sa bintana, half asleep pa siya. Kaya hindi niya masyadong pinansin yung parang weird na pakiramdam na parang may kakaiba sa kwarto. So umayo siya ng higa, dumiretso siya ng paghiga at isinandal yung ulo niya sa bed frame ng kama niya. At doon niya nakita. Sa pintuan, may nakatayo. Babae. Akala niya ate niya lang yung nakatayo. Kaya kinuskus niya ng dalawang kamay niya yung mga mata niya. Tapos sabay tingin ulit. Pero nung malinaw na yung paningin niya, na-realize niya na hindi niya kilala tong babae na to. Hindi ito yung ate niya. Parang nag-slow motion yung oras. Kitang-kita niya yung mukha ng babae. Short na wavy yung buhok. Parang nasa late 20s or early 30s na daw yung edad. May pinkish red na lipstick at dark brown yung mga mata. Tapos yung ulo nito nakatagilid. Yung tipong ginagawa natin pag nako-curious tayo sa isang bagay. Tapos yung buhok nito parang hindi normal. Parang nakadikit lang siya sa ulo ng babae at hindi gumagalaw. Kagaya ng buhok ng mga plastic dolls. Tapos, ang pinaka-creepy sa lahat, nakatitig lang daw ito sa kanya habang dilat na dilat ang mata at nakangiti ng sobrang luwang. Gusto sanang sumigaw ni Mayang o gumalaw man lang. Pero hindi niya magawa. Tahimik na nagpalitan lang sila ng titig. Hindi bumitaw ang babae sa eye contact nila. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi niya na alam. Parang oras ang tagal nito.
Sinubukan niyang sumilip sa kaliwa gamit ang mga mata niya. Titingnan niya kung gising yung ate niya at kung nakikita rin ba nito yung nakikita niya. Pero dahil nga sa dresser, di niya makita kung gising ba yung ate niya. Pagbalik ng tingin niya sa pintuan, nandun pa rin yung babae. Nakangiti pa rin. Nakatingin pa rin. Sa sobrang takot niya, nawala na siya ng malay. Pagising niya daw kinaumagahan, parang bangungot lang yung nangyari. Pero tandang-tanda niya yung detalye ng mukha ng babae. Sobrang vivid. Parang kaharap niya pa rin to sa liwanag ng araw. Hindi niya sinabi agad to sa nanay niya. Sa totoo lang, hindi niya rin alam kung paano ipapaliwanag na may babaeng hindi niya kilala na dumalaw sa kwarto nila. At paano nga ba niya ipapaliwanag ang buhok nito na hindi man lang gumalaw kahit na nakatilt na ang ulo nito habang nakatingin at nakangiti sa kanya. Grabe naman yung experience na yan ni Mayang, nakakatakot. Kung sa akin nangyari yun, baka hinimatay nga rin ako. So anong masasabi nyo? Anong gagawin nyo pag sa inyo nangyari to na paggising nyo ng gabi or sa kadiliman ng gabi, biglang may nakatayo sa paanan nyo or sa may pintuan ng kwarto nyo at nakatitig sa inyo ng sobrang creepy? Comment down below. Yung last nating story ay tungkol naman sa isa pang kakwento natin na isang OFW. Tawagin na lang natin siyang Lisa. Nangyari ito isang gabi bago yung kasal nila nung fiancé niya na si James. Mga isang buwan na raw ang nakakalipas. Ang venue na pinili nila para sa kasal ay merong lodge na pwede nilang pagstayan ng ilang araw kasama yung buong wedding party sa isang lugar sa Cebu, sa gitna ng kagubatan. Parang wala ka na daw ibang makikita kundi mga puno at kalikasan. Habang naghahanda raw sila para sa kasal kinabukasan, si Liza tsaka yung fiancé niya, pati yung mga kasamahan nila ay nagsama-sama sa lodge na yon para magpahinga. At doon medyo tahimik naman yung gabi. Pero may isang bagay na nangyari na hindi niya kayang ipaliwanag at hanggang ngayon naaalala niya pa rin. So nakahiga na daw siya sa kama nung time na yon. Nakapikit na siya at pinipilit niyang makatulog ng maaga kasi nga beauty rest para sa wedding nila bukas. Maya-maya, bigla na lang niyang naramdaman na may dumating at parang may tumabi sa kanya doon sa kama. Inisip niya na lang na si James na siguro yon, yung fiancé niya. Kasi parang gumalaw yung kama. So, sa isip niya, magpapahinga na din siguro to. Kaya naman lumingon siya paharap dito habang nakapikit pa rin. Pero nung binuksan niya na daw yung mga mata niya, nagulat siya dahil hindi si James yung katabi niya. Di niya matukoy kung anong klaseng tao yung nakita niya. Pero hindi niya rin daw makakalimutan yung itsura ng tao na yun. Kung tao nga ba yung matuturing. Isang lalaki na may namamagang panga at baluktot daw yung mukha nito. Tapos walang mga mata. Parang itim na kawalan lang yung makikita kung nasan yung mga mata nito. Wala din kahit anong ekspresyon yung mukha niya pero alam niya na nakatitig lang ito sa kanya na parang pinag-aaralan siya. Nagsimula siyang magpanik. Sino ba naman ang hindi magpapanik kung makita mo sa tabi mo yung ganong klaseng elemento?
Pinilit niyang kumilos pero hindi niya magawa. Pakiramdam daw niya parang nakapako siya sa kama. Pinilit din niya sumigaw pero walang lumalabas sa bibig niya. Nanatili lang daw siyang nakahiga at nakatitig sa lalaking baluktot ang muka. Hanggang unti-unti daw nitong binuka ang bibig nito at gumawa ng nakakapanindig balahibong ingay. Walang ibang nagawa si Liza kundi ipikit na lang yung mga mata niya hanggang di na daw niya namalaya na nakatulog uli siya. Maring sa sobrang takot nawalan siya ng malay. Nang imulat niya yung mga mata niya, madaling araw na daw at ang katabi niya sa kama ay ang fiancé na niya na si James na mahimbing natutulog. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa naranasan niya. According kay Lisa, di pa siya nakakaranas magka-sleep paralysis sa buong buhay niya at yun ang pinakaunang pagkakataon. Hindi na raw ulit siya nakaranas ng sleep paralysis after nun. Pero hindi niya daw makakalimutan yung karanasan niya nun. At yan na nga ang mga tatlong nakakakilabot na story natin ngayong gabi. Ano sa palagay nyo guys? Totoo kaya yung mga experiences na to or bunga lang to ng stress or masamang panaginip? Hindi natin masabi. Kayo, may nakakatakot or weird experience din ba kayong kagaya nito? Comment mo lang sa baba. Malay mo, yung kwento mo ng susunod na naka-feature sa next video natin. Till next time, stay safe and God bless.